Pag-aaho na siya ng mga nakuha niyang mga tahong. Eto na. Oh. Bahala. Dami. Hoy! Ibigay tayo dun. Oh, video tayo. Yan ang exercise yung may bayan. Sa Tahungan. Ulit sa gilan, papahan naman din sa Agan. Ayan, maganda ko. Eto na tayo sa Tahungan. Ayun o, merong nag-aain ng tahong doon o. Lalapitan natin. Medyo malayo-layo rin to. Sakop yata ito ng Binawangan o Bunto, Bulacan. Pero malapit na sa Malabot o Nabotas. Narito kami sa gitna ng dagat ngayon ni Nene. Oh. Narito tayo dito sa Binawangan o Bunto, Bulacan sa gitna ng dagat. At sasamahan natin yung mga kababayan natin mula Nabotas pag-aain ng tahong. Samahan nyo kami sa isang araw na to sa Tahungan sa gitna ng dagat. Kung paano mag-ani at paano kumakapit yung mga... Kahango na sila ng tahong. Ang tahong po. Ay pala. Malamig pa rin siguro yan sa ilalim. Ang gastos pala nila tatay dito sa mga tahongan dito sa Master's Farm na to. Itong mga anahaw na to, itong mga tulos na to, pati mga lubid at lambat lang. Yun lang po ang puhunan nito, pero malaki din po dahil sa marami kang ilalagay ng mga anahaw na puno at mga lubid at lambat at doon po kakapit ang tahong. Natural lang pong kumakapit ang tahong dito sa mga puno na to at doon sa mga lubid at lambat, pero matagal-tagal din po pala yung proseso na to para makaani ng tahong. Kasi nag-i-start daw po itong kapitan ng mga tahong, itong mga lambat at lubid na to. Minsan nagsisimula ng September o October. Pero pagka ganitong season na, nakakaani ka na ho hanggang sa susunod ng mga buwan. Ito yung salok nilang ginagamit oh. Ganda kayo. Ganda kayo. Ito yung ginagamit sa pagkuha ng mga tahong doon sa ilalim ng dagat oh. Isusuot mo yan dito at habang kinukuha mo yung mga tahong sa ilalim ng dagat, dito mo siya ilalagay at pag napuno na to, saka pala sila aahon. Gumagamit sila ng compressor para magtagal sila doon sa ilalim ng tubig para hindi sila ahon ng ahon at safe naman po itong gamitin at sanay na po sila sa paggamit ng compressor doon sa ilalim ng tubig. O, tara, ito, laki ng salok nila. Pupuntahan natin doon sa baba o doon sa ilog, doon sa dagat, yung kumukuha ng mga tahong doon sa ilalim. At eto, panoorin yung mga kumaain ng tahong doon sa ilalim ng dagat.
Pag-aaho na siya ng mga nakuha niyang mga tahong. Eto na. Oh. Dami. Oy! Ipito tayo dun. Oh, video tayo. Kakaway kayo! Malawak itong mussels farm dito sa gitna ng dagat, dito sa Binawangan. Ikukumpara natin dun sa mga oyster farm dun sa Malolos. Halos triple siguro ang laki nito. O kung ilang hektarya ang mga tahongan dito sa gitna ng dagat. Mahirap lang pong mag-ani dahil sisisid ka pa. Hindi katulad sa pag-nag-ani ng talaba. Angat ka lang ng anak ito, kailangan mo pang gumamit ng compressor para lang makaani dun sa ilalim ng dagat. O dito po pala dun sa mga nakikita yung mga tulos na to, doon lang po pala kumakapit yung mga tahong at meron po mga lambat na nakalagay doon o nakaladlad at may lubid. At doon po sa mga lambat na yun, sa mga lubid, doon po kumakapit yung mga tahong. Kung mapapansin yung mga tahong, dikit-dikit siya. Kapit-kapit siya o dikit-dikit. Ang gagawin nitong mga kasamahan natin dito sa bangka, tatadyakan niya no, gigiikit para magkahiwa-hiwalay. Kasama natin si Tatay Marvin Ison ng Nabotas. Ayan, samahan nyo kami sa pag-aayon ng tahong dito sa gitna ng dagat. At shoutout po sa kanyang pamilya, kay Tatay Marvin at sa kanyang pamilya dyan sa Tamos na kayo? Botas Danghari. O sa Danghari Nabotas. Ayan, basta po kanyo lahat at panoorin nyo po yung pag-aayon namin ng tahong dito sa gitna ng dagat. Gandang umaga po. Ito, kasama natin yung may-ari ng tahongan dito, si At sa mga taga Samar. Tatay Jimmy. Ayan, shoutout po sa mga taga-Samar dyan, sa pamilya ni Tatay Jimmy. Taga Samar. Papilit mo tayo. Malaki po pala puhunan din dito nila tatay. Namumuhunan sila dito na halos 1 million pesos. Libre lang po kumapit ang tahong, pero yung puhunan din po pala ay malaki. Pero pang matagalan naman po yung mga lambat at mga tulos dito. Pero ngayon po sa mahal din ng gasolina, medyo problema rin po at medyo kumikita naman kahit paano. Matagal-tagal na po pala si Tatay Jimmy na nagtatahong ng ganito. Kesa daw po sila mga muhan, mas maganda yung Mga 20 years na siguro, no? Okay, no? 20 years. May 20 years na po pala si Tatay Jimmy na naghahanap buhay ng ganito, namumuhunan sa ganitong tahongan dito sa gitna ng dagat. Pero maganda rin naman din po. Ang problema lang din po dito sa kanila pagka yung nagkakaroon ng sama ng tubig o pollution doon sa ilog, yung po ang nagiging sanilip para mamatay yung mga tahong na itinatanim nila dito. Pero kung sakali naman po maaari na maganda rin naman po yung kikitain nila. Pero mga wala na rin naman yung mga tahong.
Pagka yung kahit na may laman na at buka na yung tahong, kailangan itapon na. Yan. Dami nito. At pagdating naman to doon sa kanila, isa-isa pa na rin tatanggalin to. Baka inuupa pa nito pa galing to. Inuupa pa Nagalinis yan doon sa ano, market press. Nalinisan pa yan. Inuupa pa rin po pala nila yung pag-aalis Tawagin, nito. mga ngalis. Nagkakalis ng mga kaliptik to. Tawagin ng mga ito, kaliptik. Ano, kung pagtatayo mo ng paggagaya, kailangan nasa tamang buwan. Kung gusto nyo pong umorder ng ganitong mga taong, punta po kayo sa Market 3 sa Nabotas. Ayan. At itong mga taong po pala ito ni tatay, nakakarating pa ng mga karating probinsya na Bulacan. Malayo-layo din po pala yung mga nakarating dito mga taong na inaani dito sa Bulacan. Ito ang masarap na pulutan. Oh. Gusto ba ng pulutan? Ito yung tahong. Ito. 1 kilo lang ito pagka dalawang bote lang, sigurado makakadalawang bote ka sa tahong na to. Pupuntahan naman natin yung kabila na bangka na nag-aani rin ng tahong dito sa dagat. Oh. Parang medyo marami-rami silang naghahango doon ng tahong. Tara, puntahan po natin. Dito naman tayo sa isang bangka na to, akit. Oh. Pangalan pa ng Mrs. K Bangka. Ayan. Ito pa yung isang bangka mula na Botas na nag-aahin ng tahong dito sa dagat. Aahon tayo dun sa bangka nila. Titingnan natin yung mga naanin nilang mga tahong dito sa dagat. Ito, daya nilang naanin na tahong. Oh. Noni, dami nyo na. Dami na. Sige, nabotas natin kayo. Antay, nabotas na ang landi kayo, nabotas. Opo. Tayo ko dun eh. Tayo ko mahina. Sa Madabon, nag-aayos ng tao. Saan ba tao ngayon? Mamaya may mag-aahon dito ng tao nga, panoorin yung mga hinaahon ng mga tungkol sa dagat. Yan, kasama natin si Tatay Antoy ng Nabotas. Siya rin ko ba yung may-ari nito ay? Wala eh. Nag-aarap sila na tawag dito sa dagat at ito yung mga sumali lang. Sabi na kumari. May apat din silang sumisisid na sa ilalim ng dagat at mamaya yun antayin natin na makaahon sila ng mga tahong na kinuha nila mula doon sa ilalim. May isang kumpanya na palang order sila tatay ngayon kaya pumunta rin sa dagat bago sandali lang po yung makuha doon sa ilalim lalo na kung maraming mga tahong doon sa ilalim sandali lang na pupunin yun. Pero bukod doon ito na yung mga kuha ng mga tahong doon sa ilalim. Merong apat na sumisisi doon sa ilalim para kumuha ng mga tahong. Mamaya hintayin natin yung pag-ahon nila o pag-angat ng mga tahong kung gaano karami yung mga nakuha nilang tahong doon sa ilalim. Ito yung isang sumisisi doon sa ilalim. O eto si Kuya Ano ka, langoy-langoy ka, ganun din po kami sa ilalim. Kalo, siya yung sumisisid ng tahong doon sa ilalim mo. Titingnan natin kung maaabot tong camera natin yung pagsisid nila. Picture mo sa ilalim.
Malinaw ba sa ilalim? Malinaw. Malinaw sa ilalim. Malinaw naman. So, pati yung pahaw kanina, hindi makakita eh. Marunong ka? Meron silang DIY na kung ano, ito yung sinusuot nila sa paa. Fiberglass, mabigat pero pasanayan lang po siguro pagka suot-suot mo to. Pero ito yung ginagamit nila para tumangoy doon sa ilalim. Mamaya titingnan natin sila kung makikita ng camera natin doon sa pag-aayon ng taong doon sa ilalim ng dagat. Para saan bossing tong container? Ito container para lumutang yung tahong. Para lumutang di ako mahirapan lumangoy. Kasi sinasabit sa leka pala yun ano. Mahirapan ho ako eh. Ito pala yung sumusuporta para Dumaang. gumaan yung tahong doon sa ilalim ng dagat to. Kasi malaki yung mga salok na dala-dala na pinaglalagyan ng tahong. Kasamahan natin si Idol Itoy doon sa pagsisid ng Kaya nilalagay tahong. ko. May kasama siyang container, lalagyan nyo ng konti lang, hindi naman po kailangan punuin. Yun po ang magkukontrol nung paglutang at paglubog niya doon sa ilalim. Katinan na ito. Kadalasan ko kasi mga content, mga tungkol sa mga isda lang, o sa mga isla lang. Ayan, katinan nila dami. Yung mga piyo. May kasama kami dito naman, di ho? Nakaso eh. Ay, pakita na muna eh. Sinang pa na! Sino pa? Sila naman yung tinatawag na tiga-tadyak sa tahong. Sama-sama nilang tatadyakan yung mga tahong para magkahiwa-hiwalayo. Kasi ito yung dikit-dikit at kailangan pag-hiwalayin. At pagka nahiwalay na, isa-isa naman itong pipilian. Ha? Oo. Bawal makahingi ka na konti. Aso. Ayan. Dapat mga din, ito kang na. Mga tao yung mga aso. Yung palang pag-aalaga ng taong dito ay inaabot ng 8 to 9 months. At sisimula ito ng mga October. Ngayon medyo malalaki na. Pero kung mga nakakaraan po, nag-aanihan na rin dito eh. Pero umaabot po pala ito ng 8 to 9 months. Itong mga naaning taong nila tatay nito, lilinisin pa bago dalhin sa kanilang mga bayan. Kasi kailangan alisin itong mga nakakapit na to. Ay, taga-ano. Ayan, sa pamilya ni Tatay Gigi Manuka dyan sa Samar. Ayan, Binubungan sa Sebastian Samar. gusto na po kayo lahat. Okay lang po dito Out sa sa Tatay. mga taga-Samar. Dito tayo sa dagat. Naghahanap buhay. Shoutout mo na po tayo kay Shoutout Boss kay- Rokan. Tol Rodney. Biyak kita talaba.
sa lahat ng mga tiga nabotas dyan, oh. Takpoy natin at panurin yung food vlog namin dito sa Tahong sa Italia. Shoutout muna po kay Tatay Junjun Santos ng Nabotas. Panurin nyo kami. Ito naman yung may follower pala ako dito. Kilala na pala ako si... Ayan. Shoutout muna kay Tatay. Si Tatay dito ng Nabotas. Ito, Maraming salamat. parang may container oh. Ako, mabigat lang oh. Wala po dito sa gitna ng dagat. Kung nagustuhan nyo itong video namin ng Tatay Jimmy, share nyo rin.